Samantala, busy naman si Marco sa opisina nito, kaya hindi na niya namalayan ng oras. Hapon na pala at nakalimutan na din ito kumain ng lunch sa sobrang busy nito. Naisip naman ni Marco ang asawa kung kamusta na ito. Alam din itong busy ito. Kahit tawagan pa niya, wala din siyang mapapala dahil galit pa rin sa kanya ang asawa sa nangyari. Nag-iisip naman si Teresa kung paano niya ililigaw ang kanyang mga bodyguard dahil kailangan niyang pumunta sa klinik at magpa-check up sa kanyang nararamdaman. No choice na siya kaya tinawagan nito si Harold na sunduin siya para samahan siya. "Yes ma'am, napatawag ka?" Tanong agad ni Harold pagkasagot ng cellphone nito dahil alam nitong may kailangan ang kaibigan pag tumawag ito. "Please, sunduin mo ako dito after ng work mo please," pakiusap ni Teresa sa kaibigan. "Parang may problema tayong mabigat pang-aasar na tanong ni Harold sa kaibigan nito. "Wala akong balak makipagbiruan, please. Mamaya ko na lahat sasabihin sa'yo. Anong oras mo ako susunduin?" ani ni Teresa kay Harold. "Okay, wait for me. Palabas na ako ng hospital." Sabay patay sa linya. Malapit lang ang hospital sa kumpanya ni Teresa kung saan nagtatrabaho si Harold. Inayos naman agad ni Teresa ang sarili. Naghihintay na si Harold sa mismong harapan ng kumpanya. At dahil nagme-message na si Teresa na pababa na ito at doon na lang daw siya hintayin. "Huwag na ninyo akong sundan, kasama ko si Harold, siya na bahala sa akin," sabi ni Teresa sa kanyang mga bodyguard. "Pero ma'am, kabiling-bilinan po kasi ng Don na susundan ka namin," sagot sa isa sa mga guard ni Teresa. "Mga sir, ako nang bahala kay Teresa. Don't worry, safe siya sa akin. Ako nang tatawag kay Tito, sabihin kong ako nang bahala kay Teresa," sabi ni Harold sa mga bodyguard nito. At mabilis na pinaharurot ni Harold ang sasakyan para hindi na sila masundan ng mga ito. Habang nasa sasakyan si Teresa ay sinabi nito kay Harold ang kanyang kalagayan kaya nag-alala ito para kay Teresa. Kaya dinala niya ito sa klinik kung saan kilala ni Harold ang may-ari nito. Nagulat naman si Teresa sa sinabi ng doktor. Dahil sa nalaman na ni Teresa ang kanyang totoong kalagayan, hindi niya alam kung maging masaya ba siya o maging malungkot sa nalaman. Gusto man niyang sabihin sa asawa pero mas gusto muna niyang huwag ipaalam hanggang kaya pa niya dahil magulo pa ang nasa paligid niya. Dahil masama pa rin ang pakiramdam ni Teresa ay hindi pa ito bumabangon. Wala ang anak nito sa bahay dahil doon natulog sa kanyang mga magulang. Naisipan naman ni Marco na padala ng bulaklak ang asawa kaya nagpa-deliver ito ng bulaklak na paborito ng asawa. Susuyuin niya ang asawa hanggang sa maibalik nito ang tiwala at mapatawad siya ng asawa. Nasa hardin naman si Teresa habang kumakain nang may inabot ang katulong nito sa kanya. "Ma'am, may nagpadala po ng bulaklak para po sa'yo," wika ng katulong sabay abot ng bulaklak kay Teresa. Tinanggap nito at binasa ang card. Napangiti naman siya nang makita nito kung kanino galing ang bulaklak. Samantala, bago pumasok si Marco sa opisina nito ay dumaan lang siya sa harapan ng bahay ni Teresa. Baka sakaling makita niya ang asawa pero bigo pa rin siya kaya umalis na ito at pumasok na. Samantala, dahil tanghali na si Teresa pumasok, dumaan muna ito sa bahay ng mga magulang para dalawin ang anak dahil miss na niya ito. Ayaw muna niyang iuwi ang bata dahil baka may trauma pa ito sa nangyari at lagi siyang wala sa bahay. Ayaw niyang malungkot ang anak niya pag wala siya. Samantala, dumating naman ang best friend ni Marco na si Elliot. Naisipan naman ni Elliot na dalawin ang matalik na kaibigan nito. Gusto niyang isurprise ang kaibigan na bumalik na siya sa bansa. Matagal na din wala siyang balita sa kaibigan dahil mula nang umalis siya ng bansa ay wala nang kontak sa kanya kung saan man siya. "Sir, may bisita po kayo," sabi ni Lynn kay Marco. Bago pa makapagsalita si Marco ay pumasok na ito at laking gulat ni Marco sa kanyang nakita. "Elliot!" Tanging nailabas ni Marco mula sa kanyang bibig, sabay tayo sa kinauupuan at mabilis na niyakap ito. Mahigpit ang yakapan ng dalawa, parang magkapatid ang turingan nilang dalawa mula high school hanggang college, magkaklase na sila at mag-best friend pa. "Saan ka ba nagpunta?" At
Grabe, ilang taon kang nagtatago, pati ako, hindi mo man lang kinontak. Pagtatampong tura nito sa kaibigan. Sorry, andito na ako ngayon. Kaya lagi na tayong magkasama. Babawi ako sa iyo, promise. Ikaw pa, sagot naman ni Elliot kay Marco. Siya nga pala, ikwento mo sa akin lahat para alam ko naman kung anong nangyari sa iyo. At umalis ka ng bansa. Seryosong tanong ni Marco kay Elliot. Sure, pinagkasundo kami nila ni Dad at ng parents niya na ipakasal pag uwi ng anak. Papakasalan ko sana, kaya lang pag uwi niya dito sa Pinas nalaman niyang pinagkasundo siya sa akin ay lumayas ito at hindi na nagpakita sa pamilya niya. Halos napahiya ang buong pamilya ko dahil sa kagagawan niya dahil nakahanda na kaming lahat para sa kasal sana. Nagkasakit si Dad dahil iniisip niya ang kahihiyan ng pamilya namin. Mas lalo akong nasaktan sa lahat kaya umalis ako para magpalamig muna. Mahabang paliwanag ni Elliot kay Marco. Sana man lang kinontak mo ako para madamayan kita, hindi yung umalis ka ng bigla at nang iwan, sagot ni Marco sa kaibigan. Okay na ako ngayon kaya ako bumalik para balikan siya. Balita ko siya na ang namamahala ng buong kumpanya nila, sabi ni Elliot kay Marco. Sino ba siya? Kilala ko ba? Sunod-sunod na tanong ni Marco sa kaibigan. Makikilala mo din siya as of now. Gusto ko muna siyang makita dahil alam kong hindi pa niya ako kilala, saad ni Elliot dito. Gusto mo samahan kita? Tanong ni Marco. No need, Mark. Next time pag okay ng lahat, ipapakilala kita sa kanya, sagot nito. Ayaw muna nitong ipaalam sa kaibigan kung sino ang babaeng tinutukoy nito hanggat hindi niya nakakausap ng harap-harapan ang babae at gusto niyang kilalanin ito. Samantala, pumunta naman si Teresa sa bahay ng mga magulang niya. Hi, Mami! Salubong ni Mariana kay Teresa nang makita niya itong papasok sa bahay ng lola niya. Hello, baby! Sabay yakap sa ina nito dahil na-miss niya na ito. How are you, Mommy? Tanong ni Mariana. I'm good, baby. How about you? Balik na tanong nito sa anak. I'm also good, Mommy. Sagot nito kay Teresa. Sabay buhat sa anak dahil miss na niya ito. Samantala, sa opisina naman ni Marco, ikaw, kamusta ka na? Tanong ni Elliot kay Marco. Eto, problema sa asawa. Nakangiting sagot ni Marco. Ha? May asawa ka na? Kailan pa? Tanong ni Elliot dito. Fake marriage lang eh. Totoo na pala, sagot nito. Ang gulo mo, paliwanag mo nga ng mabuti? Tanong ni Elliot. Pinaliwanag naman ni Marco sa kaibigan kung paano siya nagkaroon ng asawa at kung paano nangyari ang lahat. Loko ka pala, natatawang sabi ni Elliot kay Marco nang marinig nito ang pinaggagawa ng kaibigan. Ni hindi ko nga malapitan, daig pang tigri kong magalit, pagbibirong sabi ni Marco kay Elliot. Kung ako tinakasan ng babaeng papakasalan ko, ikaw naman napikot ng hindi sa oras, sabi ni Elliot dito sabay tawanan ng mga ito. Nga pala, saan na si Clemmy? Tanong ni Elliot kay Marco. Wala akong balita ngayon kung nasaan ang babaeng yun, galit na sagot nito. Haha, okay, I understand. Wag na natin siyang pag-usapan pa. Kilala ni Elliot si Clemmy dahil nakasama na nila noon sa Amerika. So, kailan mo ako ipapakilala sa asawa mo? Tanong ni Elliot dito. Saka na pag okay na kami, makikilala mo din siya. For now, wag na muna at baka i-divorce niya ako. Pagbibirong sagot ni Marco kay Elliot. Okay, sure, hihintayin kong araw na yan para naman makilala kong babaeng pumikot sa'yo. Pagbibirong sagot sa kaibigan.